mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong medyo maaraw ng konti pero hindi masyadong mainit na anong araw na ngayon? Martes. Mga tempus fugit ni Among Jean. Yan na naman. Ito po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po. Ito naman po si Shirley. Magandang hapon din po at nakakalitong panahon sa inyong lahat. Ito po ay nagbabalik si Father Joel para sa ating jamming ngayong hapon. At kasama ninyo uli, nagbabalik ako si Satch, ang inyong organist. Yan jamming na yan, Among, may nagsabi sa akin kahapon. Sana daw kapag may mga nagkakaraoke sa yung mga kanto-kanto at yung mga bahay-bahay, sana daw kasing gaganda ng mga boses ninyo. Dinugtong ko, sana ganun din yung mga kinakanta, no? Oo. Kaya nga sabi ni Amon Jin, nakakamatay daw yung sintonadong boses eh. Oo nga. Oo. Sabi ni Father Maramba yun, nung seminarista pa silang dalaw ni Among Sol, nang umakanta daw sila sintonades, sinabihan daw sila ni Father Maramba, alam niyo nakakamatay yung ginagawa niya, sabi nila sa kanila. Binuko mo na naman sila. Pero di ba madalas sa mga karaoke ganyan, videoke, may mga pinapatay yung kinakanta, yung My Way, no? Hindi ko alam siguro kung naiinis lang talaga dahil sintonado, baka meron talaga silang atraso, no? Meron pang nadagdag na isa, yung hanggang. Hanggang? Ano yung hanggang? Ano yung hanggang? Yung nakaraan na episode natin na inawit na bawal sa kasal. Nakakamatay din yun. Nakakamatay na rin. Kasi marami na rin kumaawit nun. Pagka nagkakalasingan na, yan na. Oo. Nagwawala na. No? Kaya ngayon tayo po ay nagbabalik sa ating jamming, no? Kasi nga yung ating battle cry, he or she who sings well, praise twice. Yung battle cry na yan eh. Hallelujah! Kahapon, no? Nalaman natin na yung hallelujah pala, battle cry din, no? Pag nakikiaway ka, mas maganda na imbes na magmura ka, no? Sabihin mo na lang yung kaaway mong hallelujah, no? Kaya nga maganda rin pagpare ka, no? Imbes na 'di ba? Kung ano pa yung narinig nila sa inyo, no? Susubukan ko nga, no, pag magmi-miss ako, no? Pag may nakita akong hindi ko masyadong hallelujah, sasabihin ko sa kanya. Yung sabihin mo rin yan kay Among Pep. Pag may umaaway sa kanya, hallelujah na lang Oo, yan. no? Nakikinig sila ngayon sa Arsobispado. Ayan. Anyway, kahapon na pinag-uusapan po natin ay yung ang hierarchy of liturgical music at pinag-uusapan po natin, no, ay ang unang-unang priority na dapat ating kinakanta sa lahat ng misa ay yung mga acclamations. At nabanggit po natin kahapon that we have 4 acclamations in the Mass, no? Meron po yung gospel acclamation, which is the Alleluia, the Holy, no, or the Sanctus, the memorial acclamation o yung mystery of faith, and we have the Amen, no? Napakahalaga po na itong mga ito ay kantahin, o kung hindi naman maikakanta dahil walang choir o walang kantor, no? Let us just keep them in mind that when we recite them, let us recite them with reverence, dahil napakahalaga na atin binabanggit o sinasabi ang mga ito, mayroong halaga, no? It profess a certain aspect of our faith, or we respond to a certain liturgical action, no? At kahapon din po natapos tayo doon sa pangalawang mahalaga din na huwag kalimutan ikanta, yung pong mga tinatawag nating processional songs. Natapos po tayo kahapon doon sa unang-unang processional song, which is we're very familiar with, ay yung pong entrance song, no? Yung entrance song is a song that deepens the unity among the people, and we invite Christ, no, to be with us in the celebration of the Mass, no? Nasabi ko rin po kahapon na pag kinanta na po yung entrance song o yung entrance procession, kung meron pa po tayong mga commentator sa
sa simbahan, no? Iwasan na po nating banggitin yung entrance antiphon, no? Kasi po yung entrance antiphon, it replaces the entrance song. Kung walang entrance song, kung walang magkakanta, usually it is the verse na sinasabi ng pare o kaya naman ng reader before the mass, before in the name of the Father and of the Son, no? Example po, yung pong ito po yung isang example ng entrance antiphon. Sabi niya, "Upon a lofty throne, I saw a man seated, whom a host of angels adore, singing in unison, Behold him, in the name of whose empire is eternal." Tapos mag-uumpisa na po yung para in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kasi minsan po, ako'y nakapagmisa, no? Sinabi na yung entrance antiphon nitong reader, pagkatapos nagkanta yung choir, no? So redundant, no? So kung nagkakanta na, wag nang babanggitin yung entrance antiphon. Kung wala magkakanta, doon babanggitin yung entrance antiphon, no? Well, today ko-continue po natin ang ating usapan. Nandito na po tayo sa communion procession, no? Ang pagko-communion ay procession din po. It is the procession of the lay, no? Papunta doon sa table, no, sa lamesa ng Panginoon, no? Yun po yung isang pino-focus din namin sa katedral, no? Pinapalapit namin yung mga tao, no, sa hapag ng Panginoon. Kasi dati nauso yung mga EMDC, yung mga Eucharistic minister. Yung sila yung pupunta doon sa gitna, no? At pipila na lang lahat ng mga tao, nag-uunahan. Ngayon, sinabihan namin yung mga Eucharistic minister na dito na lang po kayo sa harapan, no? Let the people approach the table of the Lord, no? Ang hapag ng Panginoon. Kasi dahalang lang, 'di ba na ikaw nandun ka sa likod, minsan nga hindi ka makapasok sa simbahan. It is your chance na, 'di ba? Lumapit, no? Lumapit sa hapag, lumapit sa lamesa ng Panginoon, no? So while we are doing this, no, yung pagpo-procession, paglapit sa hapag ng Panginoon, it is preferable na magkaroon po tayo ng communion procession song, no? At ang pinaka-safe bet po na ano bang proper song na ikanta pag nagko-communion, the safest bet or the safest choice is always a Eucharistic song. Dahil yun po yung nagaganap. Alam niyo po, merong dalawang matandang kanta na siguro mga may edad sa atin dyan na nakikinig. Alam nila itong dalawang kantang ito, no? Eucharistic songs, no? Na actually, originally, they were English, no, Brother Satch, no? Tapos, translate sa Kapampangan. Kaya nga, yung pong isa, yung title niya, yung I Receive the Living God. So, paparinig po ni Brother Satch sa atin. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. He has said, I am the bread needed long to give you life. You will partake of me, need not ever fear to die. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Nung ang tinugtog namin itong kantang ito sa retreat, no, sinama po namin si Brother Satch, no, sa retreat ng mga pare na nagmimisa. Tinugtog po namin itong kantang ito. Pagkatapos nagtatanong sila, bago bang komposisyon nito? Sabi nilang gano'n, no? Tapos napangiti si Among Jin, sabi niya,
napakatanda ng kantang ito no? Yung iba, alam nila, matanda na. Sabi nila, binabalik natin yung matandang uso, no? Sabi nila, no? But, kung titignan nyo po, the song is very Eucharistic at bagay na bagay dun sa kung ano yung ginagawa natin sa misa, no? At yung mood niya, it sets a solemn spirit, no? Kasi yun yung talagang yun yung punto nung ano natin, no? Pagtitipon, pagsasaluhan, no? Kasi kung magkakanta tayo ng fast-paced na kanta, no? Sumasabay din dun sa movement ng mga tao yun because the music dictate, 'di ba? Yung galaw, yung motion. Kaya nga ang pag-aaral daw nila, no, I just heard this pag-aaral in psychology helping itong mga restaurant para daw maparami yung kain ng mga tao. Yung mga restaurant should play fast-paced music. Kasi pag mabilis yung tao, 'di ba? Sumasabay din yung talagang mabilis din yung pagkain niya. Kaya nga kung gusto mong mabagal yung pagkain ng mga tao, they will take time sa pagkakain nila. Kailangan yung parang instrumental, yung mga classical, yung sa mga hotel, 'di ba? Yung mga fine dining, 'di ba? Ganyan yung ano nila. Pero pansinin mo sa bar, 'di ba? Mabilis yung may rakrakan, 'di ba? Kaya nga pati sa pag-inom, no, talagang mabilis din, no, sa pagkain, mabilis din, no? Because the mood of the music sometimes dictates the motion, no, of the people. Yung kabaligtaran niyan, Among, sa mga nagsha-shopping daw po. Yun naman. Oo. Mabagal. So that people would take they time, would stay. no, they would stay. Ganun nga 'yun, no. Meron pa pong isa na matandang hymn, no, Eucharistic hymn na pwede din po nating kantahin, no. Ang title po niya, no, Brother Satch, is Lord, who at thy first Eucharist didst pray. no. Pwede bang magbigay ng background tungkol diyan, Brother Satch? Itong awitin na ito ay sinulat sa English ni William Turton at sinalin din sa Kapampangan Ni Among Alfredo Lorenzo. Okay, no. Parang chanting yata to talaga, no. Lord, who at thy first Eucharist didst pray, that all thy church might be forever one, grant us at every Eucharist to say, with longing heart and soul thy will be done. May we one bread, one body be, through this blessed sacrament of unity. May we one bread, one body be, through this blessed sacrament of unity. Kinuket ang apunan biryan mo, iglesia mo maging metungya mo, balangos siya sanang tatanggapan, matutupading kekang kaburian. Uli na niting komunyon, gawan muna kengan sanang betong. Uli na niting komunyon, gawan muna kengan sanang metong. Wow, napakaganda, no? Oo nga. Kung sa ating mga listeners, no, gusto po nilang magkaroon ng copy or ng musical pieces nitong dalawang kinanta natin, no, just mag-text lang po kayo kay Sister Karen. Pwede nyo pong ibigay yung inyong number or yung email nyo o yung pangalan nyo sa Facebook para aming isend sa inyo. Kasi ito po yung in-scan namin at ito po ay sinesend namin. Ayan. Pinopost po namin kasi meron po kaming page sa Metropolitan Music Ministry of San Fernando. But that is very exclusive lang po sa mga choir namin. Pero nga, kung gusto nyo po, you could send your name,
At pagkatapos, we could send you this musical pieces para magamit sa parokya nyo. No? Okay po. I-send po ninyo kung smart 0918-351-8282, 0918-351-8282 at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yes. No? Nandito pa rin po kayo sa Kwentuhang Katoliko. Hindi pa po nagbabago yung ating programa. Jamming pa rin. Kwentuhan at kantahang Katoliko nga Oo. lang. Nandun po tayo, pinag-uusapan natin ang communion processional songs, no? At sabi ko nga po, the safest bet kung anong magandang ikanta pag nagko-communion ng mga tao is a Eucharistic song, no? Pero napakaganda din po if the choir master and if the choir would use their creativity, no? And would read beforehand the gospel, the readings for that Sunday. Titingnan po nila ano ba yung mga temang dinidevelop, no, o nadidevelop or that are surfacing o lumilitaw, no, and they would pick a certain theme o concept o idea, no, doon po sa mga mga pagbasa at pwede po nilang ikanta, no, sa communion, no. Dito po sa cathedral gumawa po kami ng sarili naming ordo, no, for the music ministry, no, and we have taken the liberty to highlight some key concepts or ideas. Tapos binibigyan po namin na liberty yung mga choir na pumili sila ng maganda o angkop na kanta base doon sa nabasang ebanghelyo o mga o unang pagbasa o yung responsorial psalm that they could incorporate in the communion procession, no. Like for example po, no, yung nung isang Sunday, no, I think that was the 13th Sunday of ordinary time, ang kwento po ay yung kay Jairus, no, Jairus's daughter, no. Kaya nga po, because the father was really hoping that Jesus would heal his daughter and even the woman with the hemorrhage, ang kinanta po ng choir ay yung In Him Alone, no. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade nor wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Diba? Napaka-angkop, no, nung if you just imagine yung gospel passage na this father was going to Jesus, he was his last hope, this woman with a hemorrhage coming to Jesus, no, having that great faith in him. If we try to internalize all of that with that song, no, talagang bagay na bagay, no, talagang lumalalim pa yung ating pakikiisa sa Panginoon at nagiging kasangkapan ng ating paglalim ng ating relasyon ay yung musika. At among based yan sa Psalm 62. Yes. Hindi lang yan inimbento o kung sino lang yung nagsulat. Oo. Nung naman, I think the rejection of Jesus, no, in Nazareth nung nakaraang linggo, that was the 14th
That is the 14th Sunday of Ordinary Time, no? Ang ating pong ang kinanta po namin, ang pinili naming kanta for communion was Here I Am Lord, no? I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. At ang kantang yon ay based sa Isaiah 6. no, parang kwento din yata ni Samuel yan, no? When the Lord was calling him, no, habang siya'y natutulog. Ang kantang pong yun ay angkop na angkop last Sunday because Jesus was went home, no, bringing the same mission, no, even to his family. At sabi nga, he went even to people who are living in darkness, who are living in sin, no? And these people seem to have been living in the sin of pride, no, dahil hindi nila matanggap ang sinasabi ng mismong kamag-anak at kababayan nila si Jesus, no. Even nung pong, I think it was the 12th Sunday of Ordinary Time, nung pong calming of the storm, no, anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, no, why is your faith, no, so weak, no? And I think the Lord is asking them to do not fear and have faith in the Lord, no. Meron pong isang napakagandang kanta na sinulat po ng isang kapangpangan na pare, no, si Father Melo Agustin, na siguro napakarami din sa inyo po nakikinig na alam din nila itong kantang ito, yung Katatakot, no. Katatakot, kakakarot, at yukusiping mulog mo, signangan mo. Katatakot, kakakarot, at yukusiping mo, lugmo, signangan mo. Yarap da ka man king ukum, asbuk mo emitikum, mugselaman patibong, kanumanot masilo akong ginumo.
asyuko siping mo ekatatakot ekakakaro asyuko siping mo lugmusik nangan mo ekatatakot ekakakaro asyuko siping mo lugmusik nangan mo. Bagay na bagay pong song yan noong si Jesus ay natutulog sa bangka, tapos itong mga kanya mga alagad ay talagang nagwawala, natataranta, no, hindi nila alam, no. Yan po yung reminder ng Panginoon, no. Huwag kang matakot, nasa tabi mo lang ako, no. Binabati ko rin po si Kong Minyong na may paborito dito sa kantang ito, no. Favorite po niya ang kantang ito nung siya pa po ay nag-aalakantor no, nung panahon, no. At talagang pag-communion song, talagang walang mintis, kakantahin niya itong ekatatakot, no. Maganda naman kasi. Oo naman. Siguro yung iba hindi po nila alam yung background, no, dito sa kantang ito. It was composed by Father Melo para sa ordinasyon, no. Pag may ordinasyon, no, sometimes, no, si Father Melo would offer, no, his help na siya magko-compose, no, ng responsorial psalm, no, na kakantahin for that occasion ng ordinasyon, no. At ito po ay hindi talaga communion song. It was composed as a responsorial psalm sa isang ordinasyon na ginagamit ngayon panay, no, sa ordinasyon na, no. So kung sa pagkatapos nating magbasa ng para po sa mga choir, no, pagkatapos silang magbasa ng gospel, ng mga readings, ng responsorial psalm, yung para sa kanila wala silang makitang angkop na kanta, sabi ko nga, the safest bet, the safest choice for the communion procession is always a Eucharistic song, no. We can never go wrong with a Eucharistic song dahil yun po yung ating ginagawa, no, sa misa. It is the Eucharist, no. May mga nag-text na sa atin. Actually, marami-rami na. Pero yung sinasabi nila, salamat daw sa mga kanta na inaawit ngayon. Ito, sabi nung isa, 0070, marami pong salamat sa mga kanta sa misa. Paborito ko po iyan tuwing nagsaserve ako. Yes. So, altar server or basta nagsaserve siguro sa simbahan. Pero Among, speaking of angkop, sabi ni Among Jean, naku, nandiyan na pala siya. Oo, nakikinig. Tapos na siguro mag-check ng mga good morning towels at mga hindi naka-army roll na linen. Sabi niya, yung appropriate daw. Ako naman, sabi niya, I read the entrance antiphon still after the organist or choir has sung the entrance hymn. Kasi sabi natin kanina, dapat hindi na... When the entrance antiphon's not proper to the celebration. Hala, tinarayan na po ni Among Jean. Like a feast of a saint that seeks proper hymn, but the choir sang something not proper. No. Such. Mag-ingat ka pala. Kapag kumanta kayo, tapos biglang nagbasa si Among, ibig sabihin, Hallelujah! Hallelujah siya. No. Diyan lang lumilitaw dyan, yung sa English masses, sa English setting, napakarami ng mga kanta no? Pero sa ating Kapampangan, nandyan si Among Greg, nandyan si Among Crispin Kadyang, si Apong Melo, even si Among Oliver, no, and even some of our lay that started to compose, no. Meron talagang kakulangan pa rin ng ating Kapampangan liturgy, no. Like for example, in the feast, no. Kaya nga napakahalaga na, no, kung sa ating Archdiocesan Music Ministry, no, isang siguro magandang project nila yung consolidation of more songs, especially appropriate songs for the propers of martyrs, for saints, for specific saints, no.
or specific celebrations, no? So I think this is a great challenge talaga, no? Going back, no, sabi ko nga ang processions po natin, processional songs ay hindi lang no nagtatapos sa entrance procession and communion procession. Nandiyan din yung ating gospel acclamation, which is also called as a Alleluia procession, no? Dahil ang pare ay magproprosesyon papunta po doon sa Ambo, and we have discussed it, no, yesterday po, no? Pero yung minsan po kasi na nag-guest kami dito, no, meron po nagtatanong about the sequences, no? Ano ba yung sequence, no? Actually, the sequence accompanies the procession of the gospel. Ito po is a liturgical poem, a hymn of joy, no, to follow the final note of the Alleluia. Pagkatapos ng Alleluia, no, one could sing the sequence. They could create, no, a chanting of the sequence, no. Noon daw po there are 5,000 sequences in existence. Now we only use 4. 4 na lang po. Yung makikita po natin ito doon sa lectionary, no? At ano po yung 4 na sequences? Ito po ay makikita sa Easter Vigil, no, sa Pentecost, sa Corpus Christi, at saka sa Feast of Our Lady of Sorrows. At yung pong doon sa Feast of Our Lady of Sorrows ay I think some of you would know it, yung pong Stabat Mater, no? Si Brother Satch may sample po niyan, I think, no? Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. So you could just imagine, no, hearing that, no, while the priest is doing the procession towards the Ambo, no, talagang pinapakita na talagang itong celebration, it is not just ordinary, but it is very special, no, solemn, no. So yung pong pinag-uusapan natin ulit, no, ang priority unang-una na dapat ikanta ay mga acclamations. Pagkatapos po itong ating mga diniscuss na mga processions, no. The third among the list na kailangan i-prioritize pong ikanta, no, ay yung responsorial psalm, especially whenever it is Sunday or there is a feast or there is a solemnity, no. In the name itself, no, psalm, salmo, ibig sabihin kailangan ikanta dahil kanta po yan, no. In Kapampangan among yung salmo is dalit. Diba? No. Kaya nga, in the name itself, dalit, kanta, salmo, pagkatapos i-recite lang, no, naging lyrics na lang, no? It really defeats the purpose. No? Kaya nga po, kailangan i-popularize. Yes. Tawagin nating responsorial song. Responsorial song. Kaya nga po, para malinaw. kung capable din yung parokya, ano, nandyan yung mga choir, tapos may choir master, nakakapag-compose, kung si Among, nakakapag-compose din, nung meron siyang musical talent, no? At saka Sunday, it is really a time, no? Binibigyan talaga ng panahon ng pagsasamba, worshiping and praying. I think it is recommended that we sing the responsorial psalm. Napakarami pong mga responsorial psalm na kala natin sila ay communion song, no? But actually they have been composed to be responsorial psalm. Halimbawa po yung How Lovely is Your Dwelling Place. Right. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
When the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Okay, no? Pwedeng gawin po ng pare, he would set one mass, no? Kasi maraming mga misa sa parokya, di ba? Minsan 3, minsan 4, no? Dito po sa katedral, meron tayong siyam, no? Siyam na misa, no? Pwedeng i-identify ng parish priest, no? Kung saan misa yung pwede nilang lagyan ng responsorial psalm, no? Not necessarily lahat naman no? To prioritize, no? Usually, high mass, di ba? Yes. Ano po yung high mass kasi? Yung high mass, I think that is a remnant of the Latin mass. High Mass. Katulad din siya ng ordinary misa. Ito ay dinagdagan ng musika, ng insenso, ng mga server. Bells and smells. Oo. Okay. And it is at yun yung parochial mass. Yun yung misa ng parokya. Oo. Sa araw na yon. Pero kung kaya naman kasing kantahin sa lahat ng misa, kung may mga cantors naman, Yes. bakit hindi, di ba? Oo. Kung capable talaga yung parokya, kung capable yung music ministry nila, why not na kantahin, no? I think meron ding isang na-popularize na kanta, kinompose din ni Father Mela, yung Inginuyang Pastol Ko. Again, it is a song that was a responsorial psalm, no? Intended as a gift, no? Niregalo po sa isang ordination ni Father Melo. Pero ngayon, because flexible naman, ginagawa din siyang communion song, no? Inginuyang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko kapilanman, ku kagisa nanuling sabla, kaya manibatan. Inginuyang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ku kapilanman, ku kagisa nanuling sabla, kaya manibatan. Papagpay nawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabut, ing bandi ko, ing yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko kapilanman, ku kagisa nanuling sabla, kaya manibatan. Napakaganda, no? Pwede ring kanta naman, pwede ring ikanta sa funeral mass din, because isa sa mga suggested responsorial psalm during the mass, funeral mass or mass for the dead ay yung "The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want," no? Pero sabi ko nga, this was intended for a responsorial psalm, no? Pero siguro sa ating flexibility, ginagawa din sa communion song. Ang danger lang nga, kung papansinin niyo po yung melody niya doon sa verses niya, doon sa stanza, napakataas, no?
napakahirap kantahin. Kaya nga, kung medyo musically challenged ka, di ba? Magsisintonado ka, no? Yung choir lang yung kayang kumanta. Yes, no? Hindi makakanta ng mga ng maraming marami, tao, oo. no? But it's very beautiful, no? Kaya nga that is a third of our priority po na ikakanta sa misa, yung responsorial psalm, no? The fourth priority na dapat pong ikanta natin sa mga misa ay yung tinatawag po nilang litanies, no? They can be sung, pwedeng kantahin, but recommended pwedeng hindi rin, no? Wala namang mawawala. Ano po itong mga litanies, so mga litanya na tinatawag natin, no? Sanay tayo sa litanya sa rosaryo no? Pero sa misa may mga litanya din, mga litanies. Pero hindi kasi po yan every Sunday, Among, di ba? Yes. Yung mga litanies usually inaawit o nire-recite kapag may mga special masses. Yeah. Pero meron din sa ordinary na mass, no? Unang-una diyan yung Kyrie. Yun. The Lord have mercy, no? Lord have mercy, Lord have mercy. Christ have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, no? So yun yung una. The Kyrie, the Lord have mercy is a litany, no? Isa pong litanya 'yan, no? Kasama din po yung prayers of the faithful, no? It is considered as a litany, no? Oo nga naman, kasi may recitation Oo, 'di ba? At minsan pwede ring ikanta, no, yung prayers of the faithful. Pwede rin lagyan ng ng melody yan. It could be sung, no? Nasa creativity na naman ng choir master tsaka ng choir ang gusto nilang lagyan ng melody ng yung prayers of the faithful. And the third is we are very familiar also with it, is the Agnus Dei or the Lamb of God, no? Yung pong Agnus Dei or the Lamb of God, no? It is sung during the breaking of the bread. Pag pinagpipiraso ng pare yung hostia, no? At ang recommendation po ng GIRM or General Instruction the Roman Missal is ito pong kantang ito or the recitation, no, can be repeated, no, until the consecrated bread is broken in sufficient quantity to indicate sharing, no? Pag hindi pa tapos yung pag-aayos, yung no, paglalagay sa mga siborya nitong mga hostia, no, the choir can keep on repeating yung Lamb of God, no? Example ng Lamb of God. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. So, pag hindi pa po tapos yung parit, yung mga Eucharistic ministers sa paglalagay ng hostia, they could keep on repeating yung Lamb of God, no? Have mercy on us, Lamb of God, have mercy on us, yung line na yon. Pag natapos na, no, doon na yung grant us peace. So, it's an indication na tapos na, no? May mga iba nagtatanong, no, ano ba dapat yung mood daw, no, ng Lamb of God? Ito ba daw ay dapat masaya? Kasi meron po mga ibang Lamb of God, no, Kordero ng Diyos na napakasaya, no? Ito po yung example niya. Ito isang magandang halimbawa sa Maynila, no? Naalala ko to, no, kay batang choir pa. Kordero ng Diyos, na nagalis na ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na
nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minsan doon sa part na yon talagang singkatas pa na ba? Talagang Birit Queen no, yung ganun yung kantahan nila, no? Ano po ba dapat yung proper mood? I think the proper mood during the Lamb of God is a solemn mood, no? Bakit po solemne dapat? Because Jesus is the Lamb of God which we have been ransomed by His blood, no? Jesus is represented in the host and being broken, no? So, parang sinasaktan ulit si Jesus. He is being broken again to feed us. And tingnan nyo po, being broken, ano dapat? Yung nga pare, dapat daw naiiyak siya, no? Dahil He is the one who is breaking Jesus. No? Parang He is becoming the instrument of His suffering again. No? And while Jesus is being broken, imagine niyo po, ganun yung kanta natin, yung Kordero, para sumasayaw-sayaw pa tayo, di ba? Yung parang... Naalala ko nung nag-seminar si Father Mangusad sa atin, no? Kasi kung ganun yung Lamb of God natin, ang bilis-bilis. Ang lakas-lakas ng emotions, biglang magda-down sa Behold the Lamb of God, di ba? No, di ba? Dapat like tapos bug, tahimik. Tapos luluhod. Tapos kailangan tahimik ka. Kailangan, di ba yung parang tama yung hindi parang disjointed, parang sintonado. Dati sumasayaw ka, napakasaya mo, tapos luluhod ka, kailangan tahimik ka. Parang mga kindergarten na pagkatapos mong bigyan ng candy at paglaruin at kilitiin, biglang quiet children, quiet. Parang hindi nga tama yung... So, parang merong masasabi mo, parang pagka-psychotic ba, no? Yung parang may dual personality, no? Kanina, saya-saya mo, pagkatapos luluhod ka, kailangan nagdanalangin ka, tahimik ka, di ba? Yung ganyan. So, ayun po, litany. Ang sa atin po kasi minsan naisip natin, mga litanya, ay yung mga, sabi ko nga, yung litanya sa Rosario, no? Meron din po tayong, ito po yung mga special na litanya, no? Outside of the masses or sometimes included in the mass because of a special occasion, no? Like for example po, yung madalas na siguro some of you would be familiar with ay yung litanya po na kinakanta pag ordinasyon, no? Ito po ay kinompose ni Among Greg Canlas, no? Yung litanya na ginagamit po sa ordinasyon, especially when it is in Kapampangan. No? Yan yung among pag nakadapa na yung ordinance. No? Diba? Napakarami nga daw na sila kinikilabutan pag naririnig daw nila ang litanyang ito, no? Sabi ko naman baka masakit lang ang tiyan nila. Aba, may kakilala akong girls na sinubukan yan kasi never naman daw sila ma-ordain, di ba? As a priest. Pero gusto lang nilang malaman ano kaya daw yung nararamdaman kapag yung feeling kapag nakadapa at in so dumapa din sila. Dumapa sa bed nga lang. Sa bed. Sinong kumanta na litanya? Siguro pinatugtog na lang po nila. Hindi ko alam baka sila mismo alam kantahin. So, sabi nila, yung feeling kaiba. Pero pag si Satch yung kumanta at si Among Joel, tingnan natin kung anong epekto. Ako naman yata parang matatakot ako pag nakakita ako ng babaeng nakadapa tapos may pinapatugtog na litanya. Para naman madre. Exorcism naman. Madre ba yun? Akala ko. Akala ko exorcism. Pag nagpo-profess. Yes. So, sige. Sampulan natin, Brother Satch. Ginupakalulu Kristo pakalulu Ginupakalulu Manala Maria, induring Diyos, ipanalangin mo kami.
San Miguel, ipanalangin mo kami. manalangin ng Diyos, Ipanalangin mo kami. San Juaning Talapaminia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. So, yun po yung litanya na kinakanta, no? Pag may ordinasyon, no? Even sa baptism, may litanya din, no? At dito sa ating piyesta, no? Gumawa din tayo ng litanya dito sa San Fernando, and I think even sa Santa Rita, no? Meron din pong litanya. Yung pong litanya really makes the celebration really special, no? Well, anyway, yun po yung pang-apat na kailangan kantahin, but maybe pwede rin pong optional yung mga litanies na tinatawag natin. The fifth, yung mga tinatawag po nating ordinary chants na panay po nandyan sa misa. No? Constant. They remain constant in the Mass. Nandyan po yung, again, the Kyrie. That's not only a litany, pero it can also be considered as an ordinary chant, no? Yung pong Gloria, no, yung ligaya, luwalhati, no? Ito ay considered din as an ordinary chant, no? Lalong-lalo na paglinggo, no? Nandiyan din po yung Lord's Prayer, no? It can be chanted, it can be recited, no? It remains constant in the Mass, no? Yun lang po dun sa paalala lang po, no? Doon po sa Gloria, lalo na yung Ligaya King Dios, minsan mag-ingat lang po tayo doon sa pagkakasilabicate natin, no? Kasi minsan yung mga iba, pag kinakanta nila, Ligaya ing Diyos, parang Ligaya ing Diyos. Liga. Liga. Ulam. Ay, Parang maligalig. ulam ang Maligalig ang Diyos. Diyos kay kata. No? Kaya nga ayusin po natin yung pagsasilabicate na pag nagkakanta. Ganon din sa minsan sa Our Father, no? Pag kinakanta nila yung Our Father, yung popular na Our Father, no? Lord in heaven, Nandun yung woo, di ba? No? as we forgive those who sin against us. Ooh. So, dapat walang woo. Oo, kasi dito po sa katedral, iniiwasan po namin kantahin yan dahil ang Panginoon, nung po tinuro niyang panalangin yan, wala naman po siya sinabi na woo, no? Pero because of the musical arrangement or the musical composition, hindi po siguro maiwasan nung nag-compose, nilagyan niya ng woo. Pero meron po tayong prescribe chanting of the Our Father. Nung titignan po natin doon sa Roman Missal, no? Sampulan mo nga yung first verse ng chanting ng Our Father, Brother Such. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Okay. So, yun po yung chanting niya, no? So, yung pong the rest of the song, no, after nitong mga sinabi po natin, the acclamation, the procession, the responsorial psalm, litanies, the ordinary chants, yung the rest of the song ay parang mga extra na lang po. Ang tawag natin sa kanila ay mga supplementary songs. And some of it, after the supplementary songs, mga instrumental na lang po, no? So they need not be sung, no? But they just add more beauty to the celebration, no? Actually, yung pong offertory song is considered as a supplementary song, no? Pwede pong habang nagpo-procession yung mga mag-o-offer kay Among, no, kay Father, no? Pwede pong instrumental lang, no? Kahit wala po silang ikanta, no? Sometimes nga akala po ng mga ibang choir sa pagpipili ng hindi na po natin tinatawag o na offertory song. Tawag na po natin is preparation over the gifts. Kala nila kailangan merong lyrics na bread, wine, no, offering. No, no. Kahit lang po a song that expresses joyful giving, praising, and rejoicing, it could be considered as a supplementary song for the preparation of the gifts, no? Okay. Nako. Overtime na tayo. Oo nga eh. Pero may mga nagte-text,
pwede daw ituloy ulit. Oo. Dagdagan pa ito kasi bitin na bitin. Ang dami pa daw sana nilang itatanong at parang ginawang jukebox si Among Joel at si Oo. Satch. Nag-i-enjoy talaga sa jamming. Oo nga. Susubukan po nating mag-organize ng another episode na katulad nito para sa araw na ito. Kailangan muna naming magpaalam. Kasi hindi pa na-discuss yung gusto nila, yung tungkol sa wedding, sa funeral, o Oo. iba lang usapan yun. Ay, huwag po kayong mag-alala. Kung si Among Jean ay babalik na pagkatapos niyang mag-inspect ng mga lata ng sardinas at good morning towels, tingnan natin kung ano yung maaring gawin sa kantahan episodes na ito. Pero sa oras na ito po, kailangan muna talaga naming magpaalam. Tapusin natin sa isang dasal ang ating magandang episode. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. Maraming salamat din sa pakikinig. Ako po si Satch. Maraming salamat po. Mag-jamming po tayo ulit. Ito po si Father Joel. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig.